giging epekto nito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Bigla niyang naalala ang kwento ni Rogelio Rojas na nakatuklas ng Golden Buddha noong 1971. Dahil sa kayamanang iyon, sinalakay ang bahay ni Rogelio ng mga armadong lalaki. Ninakaw ang gintong Buddha at mga gold bars. Isang maling hakbang at maaaring magbago ang lahat para sa pamilya ni Berto. Kaya naman, sa kabila ng pananabik na mapakinabangan niya ang mga kayamanan, nagdesisyon siyang itago ito upang protektahan ang kanyang pamilya at ang mismong mga ginto. Nagdesisyon si Berto na itago ang ilan sa kanyang natuklasan sa kanilang lokal na pari. Umaasa na mapoprotektahan ito doon. Kasama ang kanyang pamilya, iniwan nila ang Surigao at lumipat sa Dumaguete City. Bilang dagdag na pag-iingat, nagpalit sila ng kanilang mga pangalan. Pagkalipas ng isang taon, bumalik ang pamilya Morales sa Surigao. Kahit na may takot at agam-agam, sinubukan nilang ibenta ang ilang bahagi ng natitirang kayamanan. Ngunit habang ginagawa nila ito, tila may sumpa na nakakabit sa bawat piraso ng sinaunang yaman. Isang pakiramdam na parang may mga puwersang hindi dapat ginalaw. Tulad ng kasabihan, ang lihim kahit gaano mo pa itago, lilitaw din. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa natuklasan ni Berto. Sa isang iglap, ang tahimik na sitio Magroyong sa San Miguel, Surigao del Sur ay dinagsa ng mga treasure hunters at grave diggers. Winasak nila ang mapayapang paligid. Sinuyod ang bawat sulok sa paghahanap ng yaman. Sa loob lamang ng ilang buwan, nawala ang natitirang maharlikang kayamanan, kasabay ang pagkawala ng katahimikan ng dating payapang lugar. Ang mga sumunod na paghuhukay ay naging magulo at walang organisadong sistema para itago at idokumento ang mga nadiskubreng yaman. Dahil dito, maraming ginto mula sa Surigao ang naibenta ng lihim sa iba't ibang mga mamimili at koleksyonista. Pumasok din ang mga mapagsamantalang negosyante na naghanap ng paraan para kumita sa mga natuklasang yaman. Sa kasamaang palad, maraming magagandang piraso ng ginto ang nasira o binago ang itsura. Ang iba naman ay tinunaw at ibinenta bilang ordinaryong ginto, hindi isang mahalagang artifact. Sa loob lamang ng ilang buwan, nawala ang natitirang maharlikang kayamanan, kasabay ang pagkawala ng katahimikan ng dating payapang lugar. Dahil sa mga pangyayaring ito, marami sa mga alaala ng ating kasaysayan ang naglaho. Sa kabila ng mga kaguluhan, nakarating din ang mga gintong kayamanan ng Surigao sa mga tamang kamay sa Maynila. Noong 1982, umabot ang balita tungkol sa mga sinaunang gintong bagay na ito sa mga kilalang collector. Isa na rito si Jaime Laya, ang gobernador ng Central Bank noon at kilalang art collector. Alam niya ang malaking kahalagahan ng Surigao treasure sa kasaysayan, kaya't naglaan siya ng karagdagang pondo para makuha ang mga natatanging piraso bago pa man sila tuluyang mawala.